Magandang araw Pilipinas! Narito ang mga mainit na balita ngayong araw. Sa ating pangunahing balita, natatanggap na ni Pangulong Ferdinand Coutinho Jr. ang isang mahalagang sulat mula sa korte. Ang nilalaman ng sulat na ito ay may kinalaman sa mga usaping legal na maaaring makaapekto sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayon sa mga ulat, ang sulat na ito ay naglalaman ng mga direktiba at kautusan na kinakailangang aksyonan agad ng Pangulo upang masiguro ang patas na pagpapatupad ng batas sa bansa. Samantala, ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte at ilang mga general ng militar ay nagpaalamang may kaugnayan sa ilang kontrobersyal na isyu na kinakasangkutan ni Liza Marcos, asawa ni Pangulong Marcos. Ang nasabing isyu ay nagugat mula sa aligasyon ng katiwalian at iba pang iligal na gawain. Ang mga pahayag na ito ay nagpapatindi ng mga tanong at haka-haka sa publiko tungkol sa tunay na kalagayan ng administrasyon. Sa ngayon, nagsasagawa pa ng masusing investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga paratang na ito. Sa gitna ng mga kontrobersiyang ito, umaasa ang sambayanang Pilipino na mananaig ang katarungan at integridad sa ating bansa. Patuloy nating susubaybayan ang mga kaganapan at bibigyan kayo ng pinakahuling ulat sa susunod na mga araw. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa tunay na boses ng masa. Ang ating dokumento na ipinakita sa inyo ay AI generated. Okay? At gusto pa nga ng patay gutom na kiss-as kay Lisa ay pakasuhan daw si Marlica dahil naglabas ng AI generated. Then kagabi, sa maihakbang ng maisog, nagsalita ang Pangulong Duterte na what? Nakita niyo yung dokumento na yan. At una ko ang pinasabog dyan, the reason why hindi na karay-karay yan si Marcos Jr. Balikan muna natin noong 2022 para maalala ninyo. Di ba nung eleksyon, sinasabi ni Pangulong Duterte na may isang presidensyable na sumisinghot. Alright? At sinabi niya, nandoon nga yan sa listahan ng polburon nung siya ay presidente. Mayor pa actually, ang sinabi niya, nakita niya yan. At napag-alaman ko sa ating source din na si Senator Amy ay nagmakaawa at lumuhod sa gobyerno ng Pangulong Duterte na wag nang pangalanan ang kanyang kapatid kasi nakaraan naman na yun. Kasi nga, di ba, 2012, pero hindi lingid sa kaalaman natin ay patuloy pa lang pagpupulburon test. Now, balik tayo dito sa dokumentong operation, pre-op. Okay? Pre-op at yung authority to operate. Hinahamon-hamon kita, Lazo. Ngayon, nagyabang-yabang kayo dyan na may nahuli kayong 13 billion na shabu-shabu. Mamaya pupunta ako dyan. Nagyayabang kayo pero hindi nyo makaray-karay kung sinong may-ari. I'll talk about that later. Sa mga kababayan, breaking news na tinanggap na o na-receive na ang dokumento ng office ng presidenteng kuting ninyo. Again, nilista ko dito dahil ito ang sabi sa akin ng puting ahas. April 8, received ng Malacanang Records. Okay? Ayon sa ating puting ahas sa Senado, na-receive din ang dokumento, ang sulat ni agent noong April 8 at ang PIDEA April 8. Diba? Nung una natin nilabas ang dokumento, sabi ni Lazo AI generated. So para magkaalaman tayo, Lazon at Kuting Jr., presidential communications na nagpapakalat ng fake news. Bakit? Kayo mainstream media na alam kong kayo ay mga walang betlo, walang paninindigan o may mga personal lang ang mga eksena ninyo. I challenge all of you. Ano ang challenge? Presidential communications, ikaw, Jotok, Buangkang, lahat kayo mga jutang ginimes kayo, bakit hindi kayo mag-release ng statement na ang opisina ni Kuting ay natanggap niya na ang sulat ng agent
Okay? Na sinasabi niya dito, ito yung nilabas ko mga palangga. Remember that? Ang sabi ni agent, Dear Undersecretary Lazo, greetings, di ba? The undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some, di ba? Kasi dinebunk agad ni Lasso at ng Malacanang, tinawagan si Tribune, natanggalin nyo yan kasi AI generated yan. Pero ngayon, di ba, ikaw Lasso, dahil nga sumulat itong agent sa kanila noong April 7 of 2024, actually na-receive ng PIDEA right away yung sulat. The day na pinorward sa kanila, itong letter ng agent na to, na-receive nila. Tuloy ko lang yung pagbasa. By a certain Maharlika, sana yun, a political blogger, which this agency immediately debunks. Dinibunk kaagad na AI-generated na mga yawa. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Kasi hindi ko naman kilala itong taong ito. Okay? Meron lang kasing may hawak nitong pinakita natin dokumento na nag-leak na ito sa pangkalawakan, di ba? Parang si Scheider lang. So ngayon, sa sobrang kabubuhan at kasinungalingan ni Lasso at ng Presidential Communications, gusto nilang palabasin akong fake news. Pero sila ang fake news dahil sumulat na mismo ang investigating agent sa kanila at na-receive nila na pinatotohanan ni agent na siya ang naka-undersigned at siya talaga ang dapat magre-raid kay Marcos Jr. at kay Terry doon sa 46C sa condominium sa Rockwell para sanang magdagkaalaman na at na-check yung mga residue ng favorite ni Kuting na pulburon. So it just so happened na nung time na yon, ng panahon ni Noynoy, ay mag-lawfare o magkasama sa mag-partner si Ochoa sa law office ni Liza. Kaya nga most Marcos, Ochoa, Serapio Tan. So sino-sinong kasabwat doon ni Ochoa? Si Serapio, si Tan, si Marcos o si Liza Marcos. So ngayon mga kababayan, kailangan niyong malaman bakit wala ngayong press release ang Malacanang kung sila ay para sa katotohanan, para talaga malaman na si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan, jutang ginemes ninyo, ilabas na ninyo sa media na natanggap niyo ang sulat. And I challenge Senator Bato. Senator Ronald Bato, kayo na lang po ang pag-asa namin dyan kasi kayo ang chairman ng committee sa Pulboron. So para makagawa po kayo ng tama at para kayo bumango sa taong bayan, which we are willing to embrace you, ganon no? Sa ngalan ng katotohanan, na-receive nyo na rin. Kasi may nag-message nga sa akin, di ba, doon, ang sinabi mo, General, Senator Bato, basahin ko lang, may nag-message sa akin. Is it signal? Teka, I know. Wait. Okay, tingnan ko Basahin ko lang, Senator Bato, ang iyong mensahe. Ang mensahe ng mga pulboronik na si Kuting-Kuting. Asa yung mensahe sa akin ni Palangga. Nawala na yon. Nag-comment kasi doon si Senator Bato doon sa PIDEA, tingi. Di ba? Tingi. Nasaan na ba yun? Haba kasi. Okay. Nasaan na may mga mensahe dito?
Okay. Dami kong messages. Di ko na alam kung sino mga puting ahas. But anyway, di ko na makita. Okay. Senator Bato, I hope, I know legit yung comment mo doon na sinabi mo, I think that was last week, na sinabi mo na hindi pa nakakarating sa'yo yung letter na binasa ko kanina. Ituloy nga natin tong letter. Sabi dito sa second paragraph, concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Soriano and politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS. All right, office in front of some IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PDEA Manual of Operations before the conduct of any anti-drug cooperation. Para nagkukwento lang ako ng storybook. Mag-storybook tayo. Unfortunately, the then Deputy Director General for Operations halted that supposed planned anti-drug operation of unknown reasons. So tama ang ating impormasyon na may nag-stop ba, may pumigil. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in folder with the blue cover sheet, confidential drugs inside the suspected high-end condo unit at the sworn statements given by the CI or the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the IIS together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously, spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered deeply from this agency's former crooked chief. Okay, if warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. CC, Office of the President, Senate on Public Order and Dangerous Drugs, and House Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Hindi pa ako naka-receive ng information coming from the Congress. Mabagal kasi yung puting ahas natin sa Congress. But ganun pa man, mga kababayan, natanggap na ng Office of the President pero bingi-bingihan sila. Ikaw, Lasso, natanggap mo na. At ang balita ko, pinag-meeting mo yung mga agent. Tamang duda ka na naman, tamang hinala ka na naman, naaning ka na naman, at pinagdududahan mo na naman yung mga tao dyan sa PDEA. The reason na lumalabas itong mga dokumentong ito, kasi sukang-suka na sa'yo ang mga PDEA agents dyan. Lahat dyan, kung sino pa man dyan, sa ginagawa mong kababuyan sa ahensya ng PDEA. And you, Senator Bato, ulit-ulitin ko, since nag-comment po kayo sa comment section na hindi pa nakakarating sa inyo ang sulat, ngayon gawin niyo po yung trabaho niyo. Ipa-check ninyo sa inyong opisina dahil nandiyan na. Since sa batas, based nga doon sa IRR, na explanation ni Attorney Glenn Chong, na kapag kayo ay nakatanggap ng reklamo ng mga taong bayan, required kayong sagutin within 15 working days. So, tignan natin ang kalendaryo. Senator Bato, kung natanggap mo ng April 8 at ang Office of the President, well, definitely wala tayong aasahan sa Office of the Kuting. Wala po tayong aasahan sa Office ng PDEA. Ang meron lang tayong aasahan at ipipressure natin ang bonggang-bongga since nag-comment si Senator Bato sa ating Facebook page
I challenge you. Senator Bato, dumating na po April 8, so 9 is holiday, so that's 8, di ba? 1 working day yan. 8, 10, 11, 12, okay? Ang Saturday, Sunday, hindi kasama. So 15. So 5 days. Okay, 15. 15 na, di ba? Linggo na, Monday na ngayon sa Pilipinas. So meron tayong 8. Tama ba? Okay, 1 o 5 days. So meron pa tayong 10 araw. So wag nyo nang paabutin, Senator Bato, ang pang 15th day. Since nag-comment ka naman ng bonggang-bongga, baka naman, pwede mo nang ipacheck ngayon. Isang kung wala ka sa opisina, pwede mo naman itawag sa iyong mga staff dyan na, hey, si Maharlika, yung nga bells, nagbratatatatat na naman. Kasi nakarating to sa akin, tandaan ninyo, ang mga puting ahas, kung madami yan. Meron sa opisina ni Kuting, sa opisina mo Lasso, kahit sa opisina mo, Senator Bato. So please do the right thing. Okay? Do the right thing since kinonfirm naman na ito kagabi ni Pangulong Duterte at magkaalyado naman kayo ni Pangulong Duterte sa ngalan ng bayan kasi wala na po kaming parang hopeless na kami, Senator Bato eh. Wala na kakampi ang taong bayan. We're looking forward, nakakampi namin kayo. Wala po kaming aasahan sa PIDEA. Wala rin kaming aasahan kay Kuting. Nandiyan na pag dinedman nyo to, ang pulburon letter nitong agent, mati-checkmate kayo dito. Madadama kayo o checkmate ko kayo lahat. Kung alam nyo ang ibig ko sabihin. Hindi mo pwedeng i-deny to, Lazo. Although sinungaling kayong lahat dyan sa mga kampo ni Kuting. Baka gusto ko yung sampalin ng ebidensya. Pero mga palangga, hold your breath. Kasi hindi lahat ng mahawak ni Maharlika ay pwede nating ipakita. Merong proper forum. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na sign po yung mga letters na pinakita ko sa inyo. Yun po ay legit. Yun pa ay katotohanan. Hindi ko itataya ang aking alindog dito ng what? Okay, gusto mo malaman? Ito pala, gusto niyo malaman mga kababayan? Ayan, no, natanggap na ni Kuting, Office of the President. Okay, pangalanan natin kung sino ang na-receive nila April 8. Maria Cristina Falls ang pangalan, si Maria Cristina Falls. Okay, si Maria Cristina, yung false invento lang yun, ha? Basta a certain Maria Cristina Falls ang pumirma dito. Galing po ito sa, tataka kayo siguro, talaga itong Maharlikang ito, talaga ang daming ahas. Mga puting ahas. Sa mga kababayan, hindi ako mapapahiya sa inyo dito. Hindi ko po itataya ang alindog ko kung wala tayong tangible evidence. Ha? Shout out kay Maria Cristina Falls na tinanggap, ganda pa ng dramatization, no? Na tinanggap niya ang letter ng PIDEA, former PIDEA agent na supposedly na magre-raid sa hideout o sa sesyon na pinagsisinghutan ni Marcos Jr. Huwag nyo kaming linlangin ngayon, although hindi ko pa napanood ang mahabang video dyan sa mga nahuli ninyo na pulburon, na shabu-shabu dyan sa Batangas. Huwag nyo kaming linlangin, PIDEA, hindi nyo yan operation. Sinabi mismo sa akin na mga taga-PIDEA na puting ahas na nag-aanyong tao na yung nahuli nyo dyan ngayon na 5 hours ago ibinalita ninyo, actually 2 days ago binalita ninyo dyan sa Inquirer, worth 3.5 million. Okay, tapos ngayon meron kayong balita 5 hours ago, siguro alam nyo nang expose kayo, no? Mga kababayan, balik din tayo doon mamaya sa love letter na ito. Okay? May nahuli sila, may nahuli sila ngayon, ito galing ito sa ating agent. Gusto niyo pakita ko? Oy, PIDEA. Actually, love ko ang PIDEA eh. Except lang sa mga jejemon. Mahal ko kayo dyan palangga kasi kayo ay nagiging tinig bulong para sa taong bayan. Ayan, akala mo Yan po ay shabu-shabu. Sinend sa akin ito. Okay? Actually, mga kababayan, 14 billion worth ito ng shabu-shabu na nahuli nila sa Batangas.
Although, hindi ko pa napanood yung paliwanag nito ni Benhur Abalos na bidabidahan. Okay? At gusto nilang sabihin na seryoso ang gobyerno ni Kuting sa mga illegal na pulburon o shabu-shabu. Ngayon, mga palangga, dahil ayaw magpa-pulburon test ni Marcos Jr., pabida-bida sila dito sa eksena na may nahuli sila. Pero ang totoo, hindi nila to operation. Hindi nila to tinrabaho. Alam mo, sa mga pangyayaring ngayong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.